Hello, it's me, Kike Vlogs. So for this video nga pala, nakapag-isip muna ako na mag-vlog muna kahit konting clip lang. Ayan, ang ganda-ganda nga pala ng araw at kasama ko nga pala dito ang aking bulili. At syempre hindi mawawala rin ang aking kapatid kasi siya lagi talaga ang kasama ko. Kung mapapansin nyo nga pala, hindi ko nga pala dito kasama ang aking mama. Kasi nga siya ay, syempre may tindahan at kailangan niya magbantay. Kaya naman, naisipan ko na yung kapatid ko na lang isama ko at ang aking pamangkin, syempre. Dahil nga pala isa to sa napakagandang araw para sa akin. Grabe si Lord. Yung hindi mo in-expect na mangyayari is talagang mangyayari, be. Basta ialay mo lang kay God kung ano yung mga plano niya para sa'yo. Pero syempre, may plano din naman talaga tayo para sa sarili natin. Pero hindi naman lahat sa mga plano natin is talagang nangyayari. Kaya yung talagang hindi natin ine-expect na kapag inalay natin kay God, talagang grabe, mas grabe pa yung matatanggap mo. And tulad nga ngayon, hindi ko ine-expect na makakapagtapos ako ng K-12. Kasi nga dahil sa financial problem is mas ginusto ko na lang mag-work, no, para makatulong ako sa family ko, ganun. Pero hindi pa rin pala dapat tayo mag-stick sa ganong mindset na magtatrabaho kasi kailangan pa rin natin makapagtapos na pag-aaral. Tsaka masarap din yung nakapagtapos ka, lalo na sa henerasyon ngayon na kailangan dapat talaga nakapagtapos ka ng pag-aaral kasi hindi ka naman basta-basta makakuha sa trabaho kapag hindi ka tapos sa pag-aaral. Kahit nasabihin nilang dapat madiskarte ka, hindi yun reason para hindi mo matapos yung pag-aaral. Kaya ayun, nagpurso talaga ako na mag-aral ulit kasi para din naman yun sa akin. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa mga taong sumusuporta sa akin at nagmamahal at syempre sa mga taong tumulong din sa akin para mabot ko yung mga dreams ko paunti-unti. Syempre, nasa kalahati na tayo. Kaya for the go, lover na. Syempre, Pilipino tayo. Dapat hindi tayo papakabog. Pero OMG, hindi pa rin ako kapaniwala. Makakagraduate na ng K-12 ang babaeng ites. Paano ba naman kasi nung nakapagtrabaho ko at nakahawak ako ng pera, parang ayoko na mag-aral. Tapos nung nakita ko yung mga picture ng classmate ko before na nakagraduate na, bigla ko na-realize na OMG, kailangan ko palang mag-aaral at makapagtapos din kasi parang ang sarap lang din sa feeling na may ganun kang achievement sa buhay mo. Ayan, kung mapapansin nyo, ang mukha ko ay kabog na kabog sa makeup. Latina ang atake, bes. Ako lang nga pala ang nag-makeup niyan kasi nga ay yung kapatid ko nagasikaso sa pamangkin ko. Total, kaya ko naman mag-makeup sa sarili ko. Ako na lang yung gumawa at ako na rin yung nag-ayos sa buko. Tignan mo naman. Be, minadali lang yan. Sino ka dyan? Nagmukhang tao ang babaeng itis. Ganda-ganda ng atake ng Mema Bells. Kahit di naman. For the hawi nga lang pala ako dito ng buko. Kasi nga hindi na mapakali. Kasi excited na talaga ang babaeng ito sa pictorial namin. Dito nga pala sa part ito ay halo-halo ng nararamdaman ko. Yung saya, yung pagka-excitement, at syempre yung kaba na din. Sige ko sure kung makakagraduate talaga ako. Pero okay lang. At least nag-pictorial kahit hindi makakagraduate. Charis! Syempre makakagraduate ang babaeng ito. Syempre hindi pwedeng hindi. Thank you nga pala kay mami kasi matagal na niya itong binigay sa akin. Pero ngayon ko na lang ulit siya nasuot. Ayan, kaya siya letter E kasi yung first name ko is nag-start sa letter E. Mga nega dyan, huwag na muna kayong asyumera. Kamaya may makikita na naman ako, may nag-comment na naman dyan mga feeling. So, ayan, kung mapapansin ninyo, minimake up pa na nga pala ang ate Oni natin. So, napakaganda niya. Ang ganda-ganda ng BFF ko. Siyempre, wala namang pangit sa mga BFF ko. Lahat sila magaganda. Lahat gagraduate ng maganda. Kabog, ganon. Walang gagraduate na mukhang maasim, ganon. Dapat ang atake natin dito is Latina girl. Yun ang uso ngayon, kaya makikiuso tayo. Oops! Dadaan na naman ulit ang Latina girl. Panis, ganda-gandahan. Kala mo naman talaga may jawline, no? Jawline yan. Ay na lang si Yawi ng buka. Kala mo naman talaga ikagandahan. Ayan, magsawa kayo sa mukha ko.
Voice na? Ayan, so pinakit nga pala kami dito sa third floor kasi dito nga pala gaganapin yung pictorial namin. Kung mapapansin nyo nga po, ready na nga po din pala lahat ng mga estudyante para sa pictorial. Kami nga pala yung batch na nauna. Kaya, ayan, padatsikahan muna kami dito ng beshiwap ko. Dito nga pala mapapansin ninyo, kausap po si Kulot. Magkaklase nga pala kami ni Kulot, kaya ayan, magkasama kami dito. At nakukulang din siya nakausap ng ganyan kasi nga madalas is si Johnny talaga yung lagi kong kasama sa upuan. At alam mo yun, hindi kami mapaghiwalay. Tsaka sa loob din ng room namin is may mga kanya-kanyang circle din kami. Pero kahit na ganon, masaya naman yung taon na magkakasama kami sa room. Kaya lang, syempre hindi rin may iwasan yung kapag ka may sarili kang circle of friends, dun ka lang nakatuon. Syempre gano'n naman talaga pagka sa high school. At bilang ako, ina-enjoy ko lang yung pagiging estudyante ko. Yun nga pala si ate. Hindi ko yung kilala si ate, pero yun nga, medyo natawa lang din ako sa ginawa ko. Kasi sabi ko sa kanya, ate, gagraduate na ako. Tapos sabi niya, sure na ba nagagraduate ka? Sabi ko, di ko pa sure te. Kaya yun, nagtawanan na lang kami. Nga, standby nga ako dito kasi ako na yung next na mapipitikan ng shots. OMG! Sa sobrang excitement ko nga ay, syempre hindi ko rin napipigilan na kung ano gawin ko. Ayan, kung mapansin nyo dyan, kausap ko nga pala dito si Salarda. Ayan, tawanan na kami dyan, diba? Puro kalukuhan ang alam, di si Marimat. Ayan nga pala si Salarda, isa din yan sa mga nakachismisan ko sa upuan. Minsan, kayumor ko din siya, kaya ayun, tawanan talaga malala. Alam mo yung feeling na pagka ka-vibes at kayumor mo yung isang tao, talaga hindi kayo maubusan ng tawa. Dito nga pala, ready na ako kaso si kuya may inaayos pa. Excited na yung tama picture. Grabe si kuya. Parang sa kanya ko lang naranasan yung princess treatment. Ano ba kuya? Mamaya ma-fall ako ha. Sasaluhin mo ako. Charis. At ayan, pinahok na nga sa akin ni ate yung label. Huy, label yan. Sana all may label. Ayan, nag-start na nga dito si kuya mag-click. Tapos ayan, pinayos din ni ate kung paano yung paghahawak ng graduation cup. Happy na naman ako kasi first time ko na maranasan to. Kasi nung elementary ako, tsaka nung high school, hindi naman kami ganito. Naalala ko nun is naka-uniform lang kami. Kaya ayan, yating tagumpay ako dito kasi nakasuot ng ate mo ng ganyan. Ayan, bago mag-start si kuya mag-click ulit, inayos pala ni ate yung necklace ko dito. Tsaka inayos din nila yung hair ko. Thank you kala ate kasi ayan, inayos muna nila bago mapicturean ulit. Ayan, so, yun nga, at ako'y happy nga dito at feeling ko perfect yung magiging kinalabasan nito. At ang cute lang dito, di ko tinaw mo. Makikita yun dyan, tinuturuan ako ni kuya kung paano yung position ng ulo ko. Kabog, siya daming shot. Puro nakangiti. Isa pa sa dahilan bakit thankful ako is buti na lang hindi sira yung mga ngipin ko sa unahan. Alam mo yun? Hindi ko insecurities yung sa ngipin. Kaya, ayan, kapag pinangiti ako, talagang ngiting bongga. Sa amin kasing dalawa ng kapatid ko, naalala ko nung bata kami. Ako talaga yung Ay, ka muna, ay, hahaha. Kasi hindi ako palakain ng mga matatamis, ganon, yung mga candies. Pero ang naalala ko nun, kumakain ako ng mga chichirya, ganun. At saka, buti na lang matyaga talaga si mama at saka si papa. Na kapag ganun, mag-toothbrush agad.
Ayan, so bali tapos na ako mapicturan at si Ate Oni naman yung next. Yung mga makeup nga lang namin dito ay budget friendly pero ayan, buti naman pasok sa panlasa. Uy, panlasa yarn. Sino ka dyan? Latina ang atake. Oh, papasabi ka na lang. My hair is giving. Oh, kabogs. Nasa caption niya yan. Siya kasi yung laging si short hair. Paano ba naman kasi lagi nagpapagupit? Naalala ko noon, pareho kaming naka-short hair. Bali, 4 kami, pero sa aming 3, kami lang yung naka-short hair. Eh ngayon nung mahaba na yung buhok namin, sabay din buhok namin 3. So ayan, pagkatapos nga namin mapicturan, si Kulot naman. Pagkatapos nga pala ng solo picture, sumunod naman itong class pictorial namin. Siyempre kasama na yung aming loving and caring mother teacher sa amin. Ayan, si Ma'am Donna. Pala nasabi na loving and caring kasi hindi niya kami pinapabayaan ng mga estudyante niya, lalo na kapag meron kaming kulang sa activities or sa ibang subject. Lagi niya kami pinapaalahanan na mag-comply kung may mga kulang or may kulang sa ibang subject, ganun. Hindi siya nakakalimot na magpaalala sa aming mga estudyante niya. Kaya din siguro may mga estudyante si Ma'am Donna na binabalikan pa din siya kahit mga college na yung mga estudyante niya before. Kasi ganun siya kabait. Ayan, dito nga pala ay nagre-reklamo na nga pala dito si Zoe na nagugutom na siya. Kaya ayan, medyo nagtatantrums na siya yun. Kaya ayan, ito kami for the ayos ng posing kasi nga class pictorial namin at syempre dapat maayos yung kuha ng picture para naman talagang masabing sulit. Ayan, at hindi pa nga ako nakontento, nagpahabol pa nga ako ng another one picture kasama si Oni at syempre itong picture na to ay remembrance nga pala namin. At syempre lagi nyo rin expect na laging kasama si Zoe sa mga ganitong ganap, lalo na kung lagi din siyang kasama. Kung mapapansin ninyo nga, kumuha na nga si ate ng upuan dito kasi hindi niya makita si Zoe kasi ang liit-liit niya. Kaya yan, pinapatong na lang siya sa upuan para makita dun sa camera. Ayan guys, BFF goes. Ayan lagi ang linyahan namin ni Oni. Lalo na kapag papasok. Tapos kunyari wala pa akong gawa. E di ayun yung lines namin pareho kung may gawa na ba siya. Sa loob ng 2 years, yan lang yung linyahan namin. So ayun nga, pagkatapos ng pictorial is humabol din kami ni ate sa pictorial at nagpakuha din kami ni ate kasi hindi nga na nakasama sila mama kasi nga may ginagawa sila dito sa bahay, nagbabantay ng tindahan. Pagkatapos nun, umuwi na rin sila ate. Kami naman ay may immersion ng hapon kaya nagpaiwan na ako dito sa school. Ayan, kasama ko sila Barbie at saka si Oni. Yung mga ganitong bagay na nagbabanding kami ng mga kaibigan ko is kinikip ko. Kasi alam mo yun, hindi naman kami magkakasama habang buhay. Kaya habang nakakapag-banding pa kami talagang sinusulit ko. At ayan, kahit yung simpleng video clips lang kasi pagka namimiss ko sila, yung pinapanood ko lang. Sarap lang nung magkaroon ka ng kaibigan na parang kapatid mo. At kapag may problema ka, may masasabihan ka, ganun. At syempre, bira na rin yung makahanap ka ng kaibigan na tunay sa'yo. Kasi kadalasan kasi mga plastic, ganun. Ako din kasi talaga yung taong
mapili rin sa kaibigan. Marunong ako makipag-usap sa ibang tao pero yung pagkakatiwalaan ko is sobrang piling-pili talaga. Kaya, ayun, yung mga ganitong moment talaga tinitreasure ko na magkakaiwalay-walay na naman lang kasi magka-college na. Siyempre, ibang eskwelahan naman sila. Iba yung pag-enrollan nila. Tapos, ibang course din yung kukunin nila. Hindi naman kami pare-pareho. Ayan. So, thankful din talaga ako na nagkaroon ako ng kaibigan na mapagkakatiwalaan mo, masasabihan mo ng mga secrets, sasamahan ka sa mga kabaliwan mo. Alam mo yun? Yung feeling na may ganun kang kaibigan is panalo ka na be. Masasabi kong konti lang yung kaibigan ko pero solid na nagkaroon ako ng konting kaibigan pero andyan lang sila palagi. Actually, mga famous sila sa social media. Hindi talaga sila nagpaparamdam sa social media. Pero sa ganitong mga moment na magkakasama kami talagang lahat ng kabaliwan, lahat ng mga problema nila sa buhay, ayan. Talagang nahahalughog at alam mo yung pagtatawanan ng Right mga next to Wala naman yung sapak sa you. ulo. Ano yan ang kailangan dalhin sa ano? Ano ma? Kapal mo na mukha ko, gagawin pa ako sa'yo. Therapist. Therapy. Ano? Problema ka ba? May pinagdadaan ka ba? Wala naman. Happy lang. Wae? Wae. Wae? Happy lang. Kahit Pero ano. lumuha. Gaga, tears of joy kasi yan. Tears of Kasi joy. naman, kahit anong problema magdating, syempre dapat you need to smile. You need to stay positive. Tama naman. Unlike him. Saan mo pa? It's much too strong. Can I lay by your side next to you? Okay na to. Guro ko mga idol nagkakalito. Ay, ganda nga. Ay, kung may nanligaw sa atin, ganyan agad na busin. Bes! Sagot sa kanta. Okay, te. Oo na agad. I don't want to be here if I can't be with you Tonight. Oh, ano? May second voice ako. Kala ko. Hindi ko na alam dyan. Hindi ko yan kaya. Go, kantay mo. Basahin Kahit, lang natin. kahit di ko alam yung ano, kahit di alam yung tono. Ano? 1, 2, 3. May sipon kasi ako kaya di ko. Oh, grabe. I'm missing you like crazy to you. Yan na. Yan na. Ayun na. Can I lay By your side. Iyak na lang sa Ayun. and Make sure you're alright. I'll take care of you. Louder, louder. I don't want to be there if I can't be with you tonight. Nagkamali na. Wait lang. Ito na, ito, agad na to. Lay me down. Nauna ka. Ay. Palagi ko. Higher. Lay me By your side. Nauna na kayo lahat. Down tonight. Ayan na. By your side. Ganyan ang musika. When I lay by your side. Didilaan. Garo na, napaagi lang sa kanto nagkanta.
Nag-second voice. And Dan. tapos Den. na. Ano tayo? Wala akong ibang ano. Wala akong load, sis. Meron ako Pagkatapos nga pala ng chikahan at ng banding namin, nag-immersion na din kami. Tapos, after nun, umuwi na rin ako kasi wala na rin namang gagawin. Tsaka wala naman din ako pupuntahan, kaya diretso na rin sa bahay. Ayan, nagpasundo nga pala ako dito kay ate kasi si daddy is may ginagawa. Kung hindi ko man makontak si daddy, si ate yung kinakontak ko para sunduin ako. Ganun lang yung palaging routine namin kapag papasok ako. Si daddy yung naghahatid sa akin sa umaga at saka kay Zoe. Pag hindi naman available si daddy, minsan si ate, siya din yung naghahatid kay Zoe papuntang school or sa akin. Ayan, kaya nga pala nakatawel din yung kapatid ko kasi wala siyang bra. Tinamad magbrasis. Dito nga may kinikwento yung kapatid ko kasi hindi ko nga maintindihan. Mas maingay pa yung motor kaysa dun sa nagkikwento. Kaya ayan, tawa na naman ang babae kasi wala talaga siyang naintindihan sa sinasabi nung nagdadrive. Ito namang babaeng ito, nagdadrive na, mahangin na, naka-electric fan pa. Para namang anit. Kada uwi nga pala ko, ayun ang aking sitwasyon, lagi na lang inaantok. Dahil nga ang taong ito ay napaka-sleepyhead kaya kahit saan na lang inaantok. Pero pag nakakauwi naman sa bahay, nawawala yung antok. Diyos niyo, Marimara. Kadalasan na lagi ako nakakatulog is nasa biyahe. Gawin ko na lang kayang tirahan yung jeep. Total, doon naman ako lagi nakakatulog. Hanggang dito nga lang po muna ang aking mini vlog. Salamat at paalam!